Ang arte mo, ang yabang mo, gusto mong tanggalin ang kaparasong puwing sa mata ng iyong kapwa ay may isang troso na nakapara sa mata mo. Etong gawin mo kung gustong talaga mong tanggalin bawat puwing ng bawat mata sa paligid mo, unahin mong tanggalin yung nasa mata mo. Sa palagay niyo, kung ang isang tao ay honest, makakarating ba siya sa punto ng buhay niya na wala na siya kahit anong puwing, therefore pwede na siyang magtanggal ng puwing ng iba? No. So Jesus is saying, no matter how hard you try, no matter what you do, you will never get to a moral point that you are clean enough to tell others to clean themselves up. Sabi niya, tanggalin mo muna ang dumi sa iyong mata bago mo tanggalin yung sa iba, dahil alam ni Lord, hindi ka mauubusan ng tatanggalin dyan. Kaya hindi ka makakarating sa punto na akala mo may karapatan ka na namang tanggal ng puwing ng iba. Dahil habang lumilinaw ang pananaw mo, mas nakikita mo yung mga puwing mo na dating hindi mo kita. You will never get to the point of assigning yourself as the savior and reformer of another person. Ang sinasabi ni Lord, reform yourself. Don't play God. Kasi kung paano ka kinausap ng Diyos, pwede rin kausapin yung kapwa mo. Wala kang franchise sa kabanalan. Hindi lang ikaw ang pwedeng gumamit, ang gamitin ng Diyos para marating ang tao. Dahil ang Diyos nakikipag-usap din directly to people. Ang mahirap kasi doon sa iba, they are overly concerned to the point that they monopolize the spiritual ministration to other people and they play God. At yun ang kinriticize ang Panginoon na trabaho ng mga religious people during His time. Sabi niya, magsari-sarili kayo ng paglilinis. Dahil kung totoo yun, na gusto mong linisin ang kapwa mo pag malinis ka na, hindi mo naman talaga mararating yung state of perfection. So asikasuhin mo ang iyong sarili.